Hello Kathden fans! Gagawin ni Kath ang ginawa ni Sir Alden last or the other week mga kasambreros. Rehearsal na ni Alden mga kasambreros. May mga pictures siya dito para sa kanyang ultimate fan meet. At saka Kathden lang ang may resibo yan at marami pang items mga kasambreros sa vlog na ito. Kung kaya sit back and relax. So ito na ha, pinakauna. May mga video clips dito na nakuha si Tita Long sa party kagabi mga kasambreros. Ang caption dito ay ang cute ng caption, sabi dito ng isang fan ay excuse me, dadaan ang queen, sabi nga na. Tapos si Ma'am Catherine mga kasambreros ang dumaan nga no. Tapos ay si Tita Long, hindi naman sinabi ni Ma'am Catherine na dadaan ang queen. Yung fan lang talaga nagka-caption mga kasambreros. So kuha ito ni Tita Long. Actually maraming kuha si Tita Long no? Tawid ba ako na lang siya minsan sa kay Alden at saka kay Ma'am Catherine ng mga events. And sa mga iba pa mga artista nakikita ko rin siya nagko-cover din siya ng mga ibang artista, mga kasambreros maliban sa cast din. Pero yun, din isa dito parang nakatayo lang si Ma'am Catherine. Tapos nasa tabi niya si Sir James Reid. Siguro ito yung time na magpe-perform na sila mga kasambreros no, doon nga sa Christmas party. And then ito yung gagawin nakukulitan ako dito mga kasambreros kasi yung si Ma'am Catherine magpapa-black screening din siya no sa Call Me Mother ni Vice Ganda mga kasambreros. Parang pinuwer siya dito pero siya maraming blocks, di ba si Sir Alden nagpapa-block screening and so on mga kasambreros. So si Ma'am Catherine din ay magpapa-block screening. And actually, ginagawa naman to ni Ma'am Catherine ito nagpapa-block screening siya mga kasambreros sa mga kaibigan niya like yung sa Meet, Greet and Buy. Mas nauna pa siya nagpa-block screening actually kumpara kay Sir Alden mga kasambreros at that time. So na-late lang si Sir Alden actually. Pero yun, ito panibagong panibagong tawag dito, panibagong block screening na naman para sa December 25, 2025 no, sa N3 ni Vice Ganda sa Metro Manila Film Festival mga kasambreros. So yun nakakatuwa dito na na block na caption or sinabi ni Vice Ganda actually ay yung parang pinwersa niya si Catherine na magpapa-block screening na wala siyang choice, sabi nga so Call Me Mother. Parang kasama yata ni Vice Ganda si Nadine Lustre sa pelikula na ito no, Call Me Mother mga kasambreros. So which is gagawin naman siguro ni Ma'am Catherine yun kahit na hindi sinabi ni Vice Ganda. Pero yun lang no, parang kulitan lang nila na magtotropa na tao dito na pa-block screening siya. Kunwari ay pinipilit niya no, ni Vice Ganda na wala siyang choice no, ganon mga kasambreros. So ang cute lang din ang samahan ng dalawang to. And then ito si Sir Alden, so nag-share na siya ng kanyang ganap sa tao dito sa kanyang rehearsal para sa fan meet mga kasambreros. So dito ay of course no, may mga kasama siya na nagre-rehearse mga kasambreros. Yung damit ni Sir Alden dito para siyang hindi ko lang kung dirty white or something na pink or basta siya no. Tapos nagpa-picture siya dito sa isang fan, parang pink siya, light pink no, sobrang light na pink mga kasambreros. Hindi ko kilala yung hindi ko na mamukhaan masyado yung mga ng Cup of Joe members nila, pero correct me kung ito po ay isa sa mga members ng Cup of Joe yung naka-black no. Tapos yung mga pictures pa dito na iba ay may hawak siya na microphone, and then of course no, kasi nga ay kakanta at saka na-number mag-entertain na naman si Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang fan meet. So ayun, parang music session ang gagawin dito niya Sir Alden. So wag lang masyadong mataas at wag kang uminom ng malamig kasi baka masira ang boses mo, Pops Alden. So 3 days to go na lang, ang bilis ng panahon. Magiging magiging busy na siya sa darating na before the big day mga kasambreros no, yung
dito, yung ultimate fan meet nga ni Sir Alden, mga kasambreros. And then ito, so next item natin, ang KFC, nag-share ulit sila ng ng mga pictures ni Ma'am Catherine sa kanyang behind the scene, mga kasambreros, na kung saan nga si Ma'am Catherine ay main endorser ng KFC Philippines, mga kasambreros. Naka-red dito si attorney, and of course ay minomodel niya yung KFC fried chicken, mga kasambreros. So Kentucky fried chicken ang dito ang totoong full name ng KFC, mga kasambreros. Tapos of course ay si JK Labajo ay part din dito, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros. Napansin ko noong 2024 at saka 2025, parang isang parang isang kulay lang yung kay Ma'am Catherine, blue. Favorite color talagang blue kasi yung favorite color ni Tisoy, ganon. So last year, nung kasama nga niya dito si Vice Gandang, nagkukulit-kulitan siya, ay naka-blue din siya, mga kasambreros, tapos iba lang yung tatak. Tapos yung dito, yung 2025 nga ay blue din yung kanyang sinuot dito, mga kasambreros. Tapos kulit-kulitan din siya, kanta-kanta, mga kasambreros, kasama si Coco Martin at saka si Vice Ganda, mga kasambreros. So si Coco Martin dito ay kinarir niya talaga yung pangarap na maging rapper para maging singer, mga kasambreros. So yun, dalawa talaga ito, si Catherine, si Vice Ganda. Hindi ko alam kung part pa ng number nila ito, parang part pa ng number nila, mga kasambreros. So so napansin ko talaga na 2024-2025 blue pa rin, yung kanyang suot-suot. Favorite color siguro, sabi niya ay favorite color ito, so ito yung aking isusuot, mga kasambreros. Hindi, joke lang po, baka magalit na naman ang iba dyan. Gawa-gawa ko lamang po iyon, mga kasambreros. And then ito, next item natin, mga kasambreros. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito kasi nilagyan niya ng mga anak ang cat din, mga kasambreros, Tapos kunwari ay Pasko na sa Fulkerson na family, mga kasambreros. Tapos may anak silang dalawa, parang mga foreigners yung mga anak nila, mga kasambreros, naka dark red ang kulay ng cat din dito, mga kasambreros. Tapos may Christmas tree sa likod, may gifts, and so on. Pero ito po ay edited lamang, mga kasambreros, lilinawin lamang po natin. And then ito, next item natin, mga kasambreros, may isang fan na parang napansin, parang binigyan diin niya si Kyla at saka si Ma'am Catherine, mga kasambreros, na syempre malayo sila sa isa't isa, pero ay parang binilugan niya yung si Ma'am Kyla at saka si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Pero para sa kanila parang wala naman. They're siguro hindi man sila close gaano, pero since part sila ng ABS-CBN pareho, ay they do their own thing, mga kasambreros. Si Ma'am Catherine ay naka-blue ang damit, si Ma'am Kyla naman ay naka-red, mga kasambreros. So nakataas din yung yung damit ni Ma'am Kyla, parang lang siya, parang half, mga kasambreros, yung kanyang yung kanyang damit. Yun, tapos of course parang picture taking ito ng buong ABS-CBN na mga artista. So sa sobrang dami nila, sobrang dami ay hindi na gaano makuha yung lahat ng artista sa isang frame. Sina Kyle, okay, so kasama ni Janice de Belen ang kanyang anak dito na si Kyla Estrada. So kung kaya pala dito siya sa right side, mga kasambreros. Si Kath naman, kasama niya sina Ma'am Cory Vidanes, si Enchong Lee, si Ma'am Ann Curtis sa kanyang kanan. Tapos sa likod niya yata sina Donnie at saka si Robbie, Tapos sa harap niya si Ryan Bang, Jong Hilario. Tapos na Luis Manzano, Darren Ogie at saka hindi, si Robbie pala andito katabi ni Piolo Pascual, mga kasambreros. Tapos Angelica Panganiban katabi ni Bel Mariano sa likod. Tapos si Ann Curtis na, mga kasambreros. Talagang isa-isa ko yung mga artista dito sa
parang picture taking mga kasembreros, no? So, joke lang po. And then ito, next item natin, nakakatawa na naman tong post, no, about kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. Breakfast today, hindi inaasahan ng lahat nang biglang lumabas ang anak ng isang prominenteng politiko at nilabas ang mga revelasyong kumakalat ngayon tungkol kay Catherine Bernardo, mga detalyeng umano'y matagal nang itinatago at posibleng magbago sa tingin ng publiko. Habang patuloy na kumakalat ang mga screenshots, testimonya at kwentong nagdulot ng ingay sa social media, may may mga nagsasabing totoo, may iba namang naniniwalang setup lang ito. Pero ang bawat bahagi ng revelasyon mas nakakagulat kaysa una mong isipin. Full story build. Nakakainis minsan itong mga ganito kasi politiko parang hindi mo kung ano yung point niya. Maglalabas lang siya ng item tapos parang AI generated din yung caption, yung mga words, mga kasembreros. Anak ng politiko umamin tungkol kay Catherine. So tapos hindi naman si Mayor Mark Alcala ito. Tapos hindi rin si basta ewan ko kung sino ito na parang picture ng anak ni Amy Marcos, hindi ko so hindi ko alam mga kasembreros, pero yun nga, no, caption ng breakfast today ay medyo nakakatawa na minsan ay nakakainis na mga kasembreros. And then ito, next item natin. So ang cute ng caption dito, no, ni Queen Flor, mga kasembreros, 6 hours ago, tears of joy talaga. Tapos picture dito ng Kath din nung premiere night ng Hello Love Again. Tapos yung shoot nila sa Metro Style, mga kasembreros, na nakakotse, tears of joy. So parang literal siya na tears of joy kasi pangalan nga ni Ma'am Catherine ay Joy. Tapos napaluha siya during premiere night na pinapanood, pinakaunang black screening ng Hello Love Again, mga kasembreros, dito sa kanilang premiere night, no? Premiere night at the same time after nun ay yung black screening ng Hello Love Again nga, mga kasembreros. So talagang ibang klase itong Hello Love Again, mga kasembreros. And then ito, yung sasabi natin na Kath din lang ang may resibo. Sabi dito ay sobrang saya ni Ma'am Catherine dito, no, sa video na ito. Sobrang ganda pala, Catherine Bernardo spotted kasama si Tisoy. So sila lang ang may resibo. Ito po ang time na nasa Canada pa sila, mga kasembreros, no, parang may moment sila doon or may schedule sila for fans. So ito yon, no, nagkaroon sila ng fan session, mga kasembreros, or fan meeting na kung saan ay dinumog sila, mga kasembreros, na mga tao, no, kahit pagod ay sobrang accommodating pa rin at sobrang bait ng Kath din, mga kasembreros. So spotted, no, ang Kath din. So sila lang talaga may resibo, mga kasembreros. Si Alden, medyo natatabunan siya dito ng mga fans pero magkasama sila dito, mga kasembreros. Pero during pa ito ng Hello Love Again, mga kasembreros, no, na kung saan ay nagsushoot sila doon sa Calgary, Canada, mga kasembreros. Tapos yung ABS-CBN nag-share pa, no, ng iba pang mga pictures ni Ma'am Catherine doon sa pagkanta niya kagabi sa Christmas party ng ABS-CBN. So simple lang, no, ang ginawa ng ABS-CBN. So kailangan magtipid nila, mga kasembreros. So yun, tapos sobrang ganda dito ni Ma'am Catherine sa kanyang brown na suot, and then may earrings, and then may sing-sing, mga kasembreros. Hindi ito yung black ring pero alam ko sobrang mahal ng outfit ni Ma'am Catherine na ito. Akala mo simple lang pero mahal. Sa earrings parang siguro milyon na yan, mga kasembreros. Hindi lang natin alam, no, mga kasembreros and mga Cathinatis. So and then ito, next item natin, pinagtabi, no, ang mukha ni Ma'am Nadine Lustre at saka ni Ma'am Nadine, Ma'am Kath, mga kasembreros. So minsan parang napagkakamalan silang kambal si Ma'am Nadine Lustre at saka si si Ma'am Kath. And sobrang best friends, no, ang dalawang ito, si Ma'am Nadine Lustre at saka si Ma'am Kath, mga kasembreros. Pareho silang reyna. Si Ma'am Nadine yata mas naunang nanalo ng FAMAS Awards, mga kasembreros. Si Ma'am Catherine na 2023, no, yung pagkapanalo niya ng FAMAS, mga kasembreros.
So, si Ma'am Nadine Lustre yata 2021 or 2022. So, parang yun mga kasembreros. Hindi ko lang matandaan kung anong pelikula yung ginanapan ni Ma'am Nadine Lustre sa pagkapanalo niya ng ng FAMAS Awards mga kasembreros. Pero yun, pareho silang queen, pareho silang reyna mga kasembreros sa kani-kaniyang mga ginagawang projects and skills mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, ginawang parang pinagtabi si Ma'am Julia at saka yung si Ma'am Julia na dati nilang si Tita Long Gumatay actually nag-post nito 12 hours ago. Si Ma'am Julia at saka si Ma'am Catherine, Mara Clara versus Mara Clara 2010 versus 2025. So yun siya mga kasembreros no. Ang galing din dito ni so bata pa sila na pictures na Mara Clara, tapos yung kagabi nga na picture nila mga kasembreros no sa Christmas party na kung saan nagkaroon sila ng production number na 2 mga kasembreros. Si Ma'am Julia Montes at saka si phenomenal box office cinema queen no, Taquilla Queen mga kasembreros. And then ito, next item natin, si Sir Alden, na-feature siya no, sa Radar PH 19 hours ago para sa kanyang 15 years ng sa showbiz. Asia's multimedia star Alden Richards marks 15 years in the industry. He discusses moving past the Love Team era and embracing independent growth as he gears up for his biggest fan celebration yet. So, Readers PH or Radar PH mga kasembreros, and then yung picture ni Sir Alden na nakatuxedo siya, tapos yung isa ay parang nakapapogi-pogi pa-cute-cute mga kasembreros. Na-cute naman talaga no si phenomenal box office cinema king. And then ito, last 2 items natin mga kasembreros. Kagabi nakuhaan din ng picture no si Ma'am Catherine at saka si Enchong D. Tapos, and alam ko magkaibigan din ito sila mga kasembreros. Tapos, si Enchong D at saka yung kasama pa niya mga kasembreros na iba, of course, sa ABS-CBN. Hindi ko lang kung bakit blue parati yung pinipili niya, no? Yun, so, si Enchong D pala parang kinat lang siya na parang staff or fans doon mga kasembreros, no? Si Enchong D naka-blue din siya. Tapos, si Ma'am Catherine ay naka-blue din po mga kasembreros. So, pinipili ni Tisay yung blue because that's Tisoy's favorite color. Hindi, joke lang po, no? Talagang dito, parang iniisip ko lang siya mga kasembreros. Pero yun, no? Kasi favorite color naman talaga ni Tisoy ang blue mga kasembreros. So, walang duda doon sa ganong bagay na totoo na favorite color ni Soypi ang kulay blue mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating captain items, no? Sana po ay pangyan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. I'm hoping na you're doing good and you're doing well so far mga kasembreros. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay medyo harsh ito mga kasembreros ang title natin ha. Ang title kasi natin ay Mamamatay Tao na pala. Bakit kaya? 1 John chapter 3 verse 15. Whoever hates his brother is a murderer. Ito na pala yung mga kasembreros, no? And you know that no murderer has eternal life abiding in him. So ito mga kasembreros, mamamatay tao. Napakalalim ito na turo ni Apostle John na kapag tayo po pala ay kinamumuhian natin yung ating kapatid, no? Yung ating magulang, yung ating pamilya, yung ating kapitbahay, ay meron pala tayong tinatawag na murderer spirit, mga kasembreros, no? Mamamatay tao na pala. So, nagbigay ng grabing emphasis si Apostle John dito so that we should love and we should be loving sa ating kapatid, no? Especially mga kasembreros. Kasi useless yun no? Kinamuhian mo yung kapatid mo, pero mahal mo yung katrabaho mo, mahal mo yung kapitbahay mo, mahal mo yung tao sa labas, mahal mo yung kaibigan mo sa labas, mahal mo yung classmate mo, mahal mo yung parang you're caring, you are good and kind sa ibang tao, pero sa sarili mong kapatid ay hindi ka mabait mga kasembreros. So parang
dapat baliktad kasi dapat mas minamahal mong kapatid mo, magulang mo, asawa, and so on mga kasambreros kaysa dun sa mga tao sa labas because they're your family, no? Mas kadugo mo sila mga kasambreros. And sabi dito, you know that no murderer has eternal life. So, ibig sabihin, ang namumuhi sa kanyang kapatid ay hindi makakapasok sa heaven mga kasambreros. So, ito po yung ibig sabihin nun. And marami tayong mga kwento na nalalaman, naririnig na mga magkakapatid nag-aaway hanggang sa libingan, hanggang kamatayan ng mga hindi nagpapatawad. So, delikado po yun mga kasambreros because that is equal to eternal forever na condemnation sa impyerno kapag hindi po tayo nagpatawad, especially kapatid pa natin or kapamilya mga kasambreros. So kung ako po sa inyo, kung sino man po ang hindi nyo napatawad ngayon, no, ay patawarin na po natin mga kasambreros. Time really is important mga kasambreros sa pagpapatawad. So very understandable na minsan mahirap, no, kapag kapapang sugat ay sariwa pa, nagawan ka ng masama, nagawan ka ng kamalian ng kapwa mo, no? Talagang mahirap minsan magpatawad. But at the end of the day, isipin natin na Jesus Christ Himself was dying on the cross and yet He forgave mga kasambreros yung magnanakaw. Even, no? Yung mga tao na sabi niya, Father, Father, forgive them for they do not know what they're doing, no? So, imagine natin, Jesus Christ was on the middle of suffering, great agony mga kasambreros at saka grabe yung bigat no? Hindi mo ma-explain in human words mga kasambreros yung bigat when He was dying on the cross mga kasambreros. Brutal, no? Barbaric mga kasambreros, yung terrifying kumaga pa yung kanyang uri ng pagkamatay mga kasambreros sa krus ng Kalbaryo, pero nagawa niya pa magpatawad. And imagine natin, isipin natin parati mga kasus ang katotohanan na ito na hindi ang tao ang, nagawan tayo ng mali, nagawan tayo ng masama ng tao, pero hindi naman sila ang magiging hukom. Hindi sila ang magiging judge sa huling araw, kundi ang Diyos natin mga kasambreros. So, if God noted at saka alam niya na hindi tayo nagpatawad, so ang kapatawaran ay hindi rin niya i-grant sa atin because tayo rin mismo sa ating sarili ay hindi nagpatawad mga kasambreros. This verse from the Bible carries a powerful message about the importance of love and forgiveness, no, in our relationships with others. It emphasizes that harboring hate or resentment towards someone is as damaging as taking their life. So parang gano'n, no? Parang kung namumuhi ka sa kanila, yung puot mo, yung galit mo talagang nasa kanila mga kasus, parang kinukuha mo na yung buhay nila, no? Kasi sabi dito, parang it is as taking their life, no? Parang mo na silang minamurder. So ganun siya kasi ang term na dito ni Apostle John ay murder, no? Parang mamamatay tao, mga kasambreros tayo kapag tayo po ay namumuhi at nagagalit, no? At saka okay lang niya magalit ka na, no? Kasi hindi naman masama ang magalit, pero yung puot, yung hindi pagpapatawad na hanggang kamatayan, hanggang libingan, so yun po yung masama mga kasambreros. So okay lang magalit sa ating kapatid kasi kailangan minsan disiplinahin din sila, i-correct sila, palalahanan sila, no? Pero yung point na kung pa hanggang libingan, no, na bahala na mawasak ang pamilyang ito, hindi ko kayo patatawarin. So maganda ba yung puot, yung wrath, yung hatred? So yun po yung in-emphasize dito ni Apostle John mga kasambreros. Holding on to hate in our hearts towards our fellow brothers or sisters involves an intentional act of harm towards another person, just as murder does. So yun siya mga kasambreros, no? Talagang parang kasi yung puot, yung galit, mga nganak yun mga kasambreros, yun ang isa pang kasalanan. Di ba yung kay Cain at saka kay Abel, no? Dahil nainggit, dahil may puot, may galit, ay napatay niya ang kanyang kapatid, no? And many other stories na galit siya sa kapatid niya, pinatay pa yung iba, naghiganti, no? Yan, maghiganti sila sa pamilya, maghiganti sa kapatid, sa asawa, kung sino man dyan na pwede niyang patayin or pwede niyang paghigantihan. So yun siya, and ang spirit na yan ay kay Satanas mga kasambreros. So si Satanas, kasi hindi niya kaya si God the Father, kasi nga mas powerful si God the Father sa kanya, ay naghihiganti siya sa mga tao. Masaya siya na nag-aaway ang pamilya, masaya siya na yung mga anak hindi sumusunod sa magulang, masaya siya na mga tao walang panahon sa Biblia, masaya siya na walang panahon ng mga tao sa panalangin, cellphone, gala dito, at saka yung mga daily activities nila, busy sa trabaho, overtime dito, overtime doon. So yun kasi yung isa pa sa mga talaga dito,
yung ginagawa ni Satanas mga kasembreros para mapaghigantihan ng tao. Kasi hindi niya kaya si God the Father. So sa creation ni God the Father, which is tayo mga kasembreros, siya naghiganti. So ang ginagawa niya, magkakaroon siya ng magtatanim siya ng mental health issues, depression, no anxiety, tapos self-pity, no yung mga kumaga pa yung mga bagay na tawag dito na ikakasira ng tao, ng image ng tao, ay yun siya, no? Para siyang isang baso na gusto niyang basagin mga kasembreros. So, yun ang number one agenda ni Satanas, yung maghiganti mga kasembreros sa mga creation ng Diyos, which is tayo mga kasembreros. So, kaya that is why it's really important na yung ating buhay ay punuin natin ng positivism, no, ng spirit ng Panginoon mga kasembreros. Reflecting on this verse prompts us to examine our own attitudes and actions towards others. Are there people in our lives towards whom we hold negative feelings and feelings of animosity? So yun, animosity, yung pagkamuhi mga kasembreros, no? At saka pagkagalit. Are we willing to let go of these feelings, forgive and choose love instead? This verse challenges to prioritize reconciliation and peace in our relationships even when it may be difficult or or uncomfortable. So yun siya, no? Minsan mahirap talaga, no? One of the parati nating isasabi dito na pinaka-famous examples natin ay dalawa, no? Si Kuya Jerry na nagpa-interview kay Tony Gonzaga na yung kanyang asawa, kapatid at saka mga manugang, no? At saka kasi marami namatay mga kasembreros, no? Pero pinatawad niya yung nakabangga ng kanilang van, si Erica Kirk, no? Na pinatay yung kanyang asawa mga kasembreros, ay pinatawad niya. So yun, no? Talagang, and Jesus Christ Himself is the most perfect, the most ultimate na example mga kasembreros ng pagpapatawad even in worst situations na meron sila. So kay Jesus Christ on the spot, no, talaga nagpatawad siya. Sabihin natin Diyos siya, yes, He is God, but He was in a form of man. Nararamdaman niya yung sakit, nararamdaman niya yung pain mga kasembreros, yung nadulot ng pagpapako sa kanya sa krus mga kasembreros, no? And He set the example. Kaya Diyos siya na nagpakatao, and He set the example nga para gawin natin mga kasembreros. Masama naman kung hindi niya ginawa yun mga kasembreros, tapos sasabihin natin na good example siya, no? So that is why the most perfect and the most sukdulan sa lahat ng sukdulan na example mga kasembreros ay ang Diyos natin. So yun po siya, no? Sa final thought natin, consistently showing love to others involves practicing empathy, compassion, and understanding. So itong understanding, napakahalaga nito mga kasembreros, ha? Example na lang dito sa channel natin, kasi may mga ayaw kay Kath, no? Yung gusto nila si Alden do yaking iba-vlog. Tapos yung iba naman, ayaw naman kay Alden, gusto si Kath daw yung iba-vlog ko dito. So, hindi po tama yun, no? Kasi unang-una sa lahat ay Kath then admirer po tayo. Tapos, let's understand ba? Yun yung point natin na naunawaan ko kayo na yun ang gusto ninyo, pero dapat unawaan din po ninyo ako na ganun po talaga ang aking content, no? Kath then po talaga. Kaya hello Kath then fans ang ating intro, no, mga kasembreros. So, I definitely understand your part na yun ang gusto ninyo, pero para sa ikakapayapa, no, para sa ikaka-good vibes po natin, ay unawain din po natin. Let's understand yung aking point din po at ang aking admiration sa Kath din mga kasembreros. So para magkaroon tayo ng ng good and harmonious na environment mga kasembreros, kasi napakaikli po ng buhay para maging bitter, no? Hindi po natin alam bukas makalawa, no? So ganun po siya mga, so dapat tayo po ay maging initiator tayo, maging active yung natin na dapat maging good vibes lang tayo, dapat maging peaceful lang tayo, dapat maging positive lang tayo. So ganun ba mga kasembreros? Alright, so yun naman sa ating Word of God, ha, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, no? Pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray, in the communion of the Holy Spirit. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.